Bagong taon, bagong bike na ba ang para sa iyo? Dito sa Yamaha New Nemer, ipapakita natin sa inyo ang iba't ibang Yamaha scooters na pwede niyong pagpilian para sa inyong bagong upgrade, bagong bike, na pang-trabaho, panghanap buhay, or kaya pang leisure at pang bagong buhay. So ayan, ang dami niyong pagpipilian sa mga Yamaha scooters na nandito sa likuran ko. Ang Yamaha Mio I, Yamaha Mio Gear, Yamaha Aerox at ang Yamaha NMAX. So ito yung dalawang Yamaha scooter na pwede niyong pagpilian na lower displacement, which is the Yamaha Mio I, Yamaha Mio Gear S. Parehas silang 4-stroke single overhead cam at 2 valves and 125cc displacement. Halos parehas na parehas itong dalawang bike na to kasi parehas din silang air-cooled at ang kanilang front suspension na telescopic fork, rear suspension with the unit swing, sa kanilang front brake at saka rear brakes, they're both hydraulic, disc brake at saka drum brake. So, parehas na parehas, medyo nagkaiba kasi mas magaang si Mio I. Mio I, ang weight niya is 94 kg, si Mio Gear S naman is 96 kg. So, 2 kilo lang ang nadagdag, diba? At meron din siyang 4.2 liters na fuel tank capacity. At seat height, almost parehas silang seat height, 750 mm parehas. So pagdating naman sa kanilang features, syempre meron tong meter panel, analog parehas, stop and start system, at meron sa Mio Gear S na hazard lamp and answer back key. Yun ang kanyang mga features. So almost the same lang din sila ng lahat ng makikita mo sa Mio I dito sa Mio Gear S. Ang pinagkaiba lang nila ay ang forma. So, pakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila sa forma. So, sa ating Yamaha Mio I, ang ating front tire, ang size niya is 70 by 90 by 14 at sa likod naman is 80 by 90 by 14 and both tubeless. So, dito sa Yamaha Gear S, ang ating front tires is 80 by 80 by 14 at ang ating rear tire is 100 by 70 by 14. Para sila ng Mio I, 14 parehas, pinagkaiba lang nila yung tire size. At of course, parehas din silang tubeless. So, parehas sila din may blue core feature dito sa Yamaha Mio I and dito, blue core din sa Yamaha Gear S. Sa presyo naman, di rin nagkakalayo kasi ang isang Mio I 125S is around 83,400. Samantala, ang Mio Gear S naman ay nagkakahalagang 84,400. So, ang kagwapuhan din naman ng isang Yamaha Mio I 125S ay yung forma niya. Kitang-kita nyo namang kulay pa lang. Kitang-kita ka na sa daan, o diba? At saka yung design niya na may parang malak-carbon dito sa harap. Medyo ang design nito is medyo mga patulis. Ayan, pati yung kanyang fender, patuloy siya. Mas medyo aggressive ang look, matapang. Brave, ika nga, diba? At medyo may mga corners. Yung corners niya, makikita nyo may mga patusok. Ito yung design niya. Ultimo yung kanyang mga stepboard. Ang mga design na ginawa, puro may mga tusok. Parang ganito. So this is kinda a design that is quite aggressive talaga ang dating at maporma. So ito, makikita mo rin sa kanyang panel instrument. Ito rin. Pati yung design niya, mga puro patusok. Yeah. Parang pentagon. And of course, dito rin sa bike na to, meron pa rin siya the usual switch natin para for safety. And of course, meron din yung sabitan sa harap at mga compartments. So ito naman, ang seat height naman niya is around 750 mm. So parehas lang sila ng Mio Gear S. Parehas lang seat height. Ang forma lang nito, talagang para siyang naka-enclose dito yung legs mo because of the design nung kanyang ng scooter. So comfortable, sakto ang ating mga sapatos, sport, talagang aggressive ang look nito. So, ito yung mga tipong bike na magandang i-set up. Exhaust, lagyan ng mga magagandang end bars, mga ganyan. This is the Yamaha Mio I. So, dito naman sa Yamaha Mio Gear S, ang naiba naman niya from the Mio I is the design and kulay. Kakaiba ang kulay niya kasi matte brown, o diba? Medyo may pagka-class ng konti. So, makikita mo naman dito, ang design naman niya ay puro mga curves. Puro curves naman. Ang nagustuhan ko dito yung headlamp niya kasi very curvy siya. And makikita mo rin hanggang sa baba, ang designs niya, ganun din. I love the headlamp nito. Gusto ko yung headlamp niya. Then, the seats
itself, yung upuan niya dito, makikita mo, ang ganda din ng forma, parang two-toned ng brown shade. Medyo ito yung pang classy ang dating naman niya ng Yamaha Mio Gear S. Pero ito yung sporty type din niya. So, ayan. So, same seat height, 750mm pa rin siya. Bagay sa akin sapatos. So, ito yung tsura niya. So, pares sa pares. So, yun lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Kung itong dalawa ang pinag-iisipan yung pagpilian, nasa inyong taste na lang niya. Kung medyo gusto niyo yung medyo aggressive look, the Mio ay okay yun. Kung medyo gusto mo yung subtle lang at saka medyo simpleng forma, ito na ang Mio Gear S. So, ito rin ang kanyang panel. Pati sa panel, it's all curved. So, simple lang, all black. Tapos, syempre, nandiyan pa rin ang ating safety for our ating ignition key. May mga hook pa rin siya. Compartment lang niya sa isang side lang. Pati yung sa stepboard portion niya dito, makita niyo yung curve. And of course, may charger port din siya dito. Ayan, nakita niyo may charger port. At simple lang ang itsura. Pati ito, gusto ko yung upuan. Ang ganda ng upuan. Color combination niya, perfect. So, kung gusto niyo naman ng may Yamaha scooter na medyo mas mataas ang CC, dito naman tayo sa Yamaha Aerox at saka Yamaha NMAX.